paano po magiging bahagi ng TUPAD program, especially yung mga kapatid natin na nasa lanta ng bagyo? Okay. Actually, priority po natin, Miss Maricel, yung mga Mm. nasa lanta ng bagyo, no? At Opo. maraming pwedeng ipagawa sa kanila. Halimbawa, kung sila ay nasa evacuation center, Mm. yung mga mismong paglilinis sa evacuation center, pwedeng yun ay work program at sila ay masweldohan doon kung sila ay tupad worker. Okay. Yung mga nagluluto during doon sa evacuation center ay pwedeng maging tupad worker. Mm-mm. Kahit even tapos meron po tayo ngayon, Miss Maricel, na partnership with DSWD. Tumutulong din, pwede rin po tumulong ang tupad workers sa pag-repack ng mga relief goods. Aba, so may bayad sila doon, may sweldo sila kahit na nagre-repack sila ng relief goods na sa kanila rin naman ibibigay. O kasi po, Miss Maricel, yung kulang na kulang po ang taong nagre-repack sa DSWD at minsan I see. everyday meron silang quota. At Opo. yun ay malaking tulong po pagka nakakapagbigay tayo ng mga 200 hanggang 300 na tupad workers na tumutulong sa kanila kasi libo-libo ang kanilang nire-repack, hindi lang para sa kanila, kung hindi Mm-mm. para din sa ibang mga nasalantapan ng bagyo or nasa krisis pa. Uy, it's good to know na yung sinabi po ninyo na kulang pala. Parang kulang din ang announcement na kailangan nila ng mga volunteer dyan. Pero kung sa bagay, kung yung mga tupad workers naman nakakadagdag din, na kumikita pa sila, tas nakakadagdag tulong din sila doon, malaking bagay nga naman po. Pero Miss Cha, kung halimbawa ikaw ay naging biktima ng bagyo na nasa isang lugar under state of calamity, automatic ba na pwede ka nang maging part ng tupad program? Pwede po siya maging tupad program, part ng tupad program. Nakikipag-ugnayan po tayo sa local government unit kasi Oo. sila po ang nag-identify kung sino ang affected. Pero kung affected po, pwede po talaga. Oo. So, Opo. kung halimbawa, ang isang tao na naapektuhan ng bagyo sa isang lugar na interesadong maging part ng tupad program, ano po yung kailangan niyang gawin? Okay. Maari po siyang lumapit dun sa kanilang opisyal ng LGU or kung hindi, kasi ang pinakamalapit po kasi yun no? Opo. Kung barangay yan or munisipyo, tapos makipag-ugnayan po ang mga opisyal nila sa aming provincial office. Yun din po ang pinakamalapit ng provincial office namin. Tapos kasi, ang tupad po kasi ay community work program siya. So hindi lang isang tao siya. Opo. It's a group of workers po siya. No? So depende sa ipagagawa. Halimbawa kung kinakailangang declogging ng canals or maglinis ng kapaligiran after the typhoon, yun po ang pwedeng ipagawa doon sa mga workers. Pero maganda makipag-ugnayan po doon sa LGU at sa provincial office po ng DOLE. Okay. So, pag nagpalista na yung isang typhoon victim, for example, sa local government, na gusto na lang maging part ng tupad, paano maa-identify ng LGU na ito qualified ito mukhang hindi ito qualified? How do they distinguish or how do they decide? Ano yung mga kategorya or qualifications po na tinitingnan? Napaka-inclusive po kasi nung tupad basta doon po sa guidelines, ito po ay sumasagot po sa mga nangangailangan, kulang ang kita at nasa informal na sektor at naapektuhan ng mga kalamidad. So kung siya po ay nawalan ng bahay, nawalan ng property, ay qualified po siya. So madali lang po siyang ma-identify talaga.